sinabi ni Sap Anton, I mean, he's a nice guy. Again, the cabinet is full of nice guys who unfortunately make mistakes. Make mistakes more often than they have achievements. Or kung meron man achievements, hindi naman ito natatalakay o hindi nabibigay sa hindi na ibabalita sa ating mga taong bayan. So, yun nga, sinabi kailangan daw i-request, or at least it came across as kailangan na i-request. Bakit? Nanlilimos ba ang mga LGU ng tulong sa national government? Bukod pa dito, sensitive na nga, kasi Mindanao ito, Davao region. Davao. So, alam na nila na mayroon na silang political opponents in this region, doon pa sila nagtagal bago nag-respond. Doon pa sila nagsasabi ng na yung mga ganyan, kailangan humingi. Bakit kailangan humingi? Noong nagka-earthquake, noong 2022, immediately rumisponde ang national government. Hindi kinailangan ng mga LGU humingi. Pero teka, dahil ba sa norte yon? At hindi kailangan ng ganon? Diba? Immediately, si DSWD Secretary noon, si Erwin Tulfo, and within hours, ando na siya, tinitignan yung sitwasyon, and so on. Within hours, nagpo-press briefing, less than 2 hours after the earthquake press briefing na yan, initial findings, initial reports, anong epicenter, sinong affected, ganyan. After that, by noontime, the President himself was talking to the people, siya mismo ang humarap sa media at sinabi niya sa media na ito, this is what we're doing, ito yung mga lalabas na, and so on. Humingi ba ng tulong ang mga LGU doon sa nung sila ay nasalanta ng earthquake, nawalan sila ng kuryente, and so on. Overtime ang mga tao sa DOE, both monitoring, sending emergency teams sa mga naputol na kable, and so on. And electricity was restored in some areas within 24 hours, in others within a few days, the others within a week. May mga problema dun sa iba. So, dun sa iba, it took a little longer. May issue kasi dun sa local provider nila. But, nakita nyo umandar at hindi po kinailangan yung paghingi. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito ang Luminous. Dapat maikli lang to kasi antok na ako. Pero hindi po natin mapalipas ang ating topic for today. So finally, pumunta ang ating Pangulo with an entire entourage sa Davao matapos ang halos 1 linggo na yatang bumabaha dito sa rehiyon. Hindi lang po Davao City, it's Davao del Norte, Davao de Oro, and so on, no? Na ito po ay bunga ng walang humpay na ulan. So matapos, unfortunately, it seemed na pumunta ang presidente, kasama ang entourahe, kasama ang ilang mga miyembro ng kanyang gabinete, pero ang napansin po natin ay hindi ganun ka-enthusiastic. Hindi ganun ka-enthusiastic, both si Pangulo at ang kanyang mga kasama. Parang medyo defensive ang dating. O halimbawa, dumating ang Pangulo pero hindi kaagad siya lumabas. Nagstay muna siya dun sa Pearl Farm, which as we know, is owned by the family of one of his cabinet members. Ngayon, nung siya ay nag-inspect ng mga nasalantang lugar, nag-helicopter siya. And it took a while before that, nagstay nga muna siya sa Pearl Farm. Pagkatapos, nung siya ay nag-inspect, para namang parang shades of Duterte making the aerial inspections. Ang malaking difference, hindi po nakigulo ang ating Pangulo sa mga nasa nakipag-meeting siya together with his cabinet sa mga opisyales, mga local government people or mga officials ng mga LGU. At dito, di ba, narinig natin yung pakipagtalakayan. Medyo may ibang mga tao na parang tila na flashback sila sa the president is an Aquino and you are a Romualdez. Yes, Friedrich, I do know but I didn't want to mention his name. So, si Special Assistant to the President, Anton Lagdameo, handled part of the discussion kasama ang mga LGU officials. Unfortunately, meron ding mga, how do you call this, medyo snag because nung hiningi nga, bakit daw hindi pa nga nagda-download o hindi nabibigyan yung ibang mga LGU, ang sinabi lang is, pag humingi kayo, bibigyan kayo. Unfortunately, this doesn't sit well. Okay naman si Sap Anton, I'm sure he meant well. I'm sure
gusto niyang sabihin na lahat mabibigyan naman. Unfortunately, kung yan ang proseso, ayun, no, sabi ni Ma'am Christine, nakakatawa kanina, si Saplag Dameo, kailangan daw muna ng request para matulungan ng mga taga Davao. Ayun na nga po. So, may sponsor ako. Sinong sponsor ka? Hindi, binabayaran ko yan over kayo. Yung skincare ko, binabayaran ko yan. Sobra kayo. Okay. So, yung sinabi ni Sap Anton, I mean, he's a nice guy. Again, the cabinet is full of nice guys who unfortunately make mistakes. Make mistakes more often than they have achievements. Or kung meron man achievements, hindi naman ito natatalakay o hindi na bibigay sa hindi na ibabalita sa ating mga taong bayan. So, yun nga, sinabi kailangan daw i-request or at least it came across as kailangan na i-request. Bakit? Nanlilimos ba ang mga LGU ng tulong sa national government? Bukod pa dito, sensitive na nga kasi Mindanao ito, Davao region. Davao. So, alam na nila na mayroon na silang political opponents in this region, doon pa sila nagtagal bago nag-respond. Doon pa sila nagsasabi ng na yung mga ganyan, kailangan humingi. Bakit kailangan humingi? Noong nagka-earthquake, noong 2022, immediately rumisponde ang national government. Hindi kinailangan ng mga LGU humingi. Pero teka, dahil ba sa norte yon? At hindi kailangan ng ganon? Diba? Immediately, si DSWD Secretary noon, si Erwin Tulfo, and within hours, ando na siya, tinitignan yung sitwasyon, and so on. Within hours, nagpo-press briefing, less than 2 hours after the earthquake press briefing na yan, initial findings, initial reports, ng epicenter, sinong affected, ganyan. After that, by noontime, the President himself was talking to the people, siya mismo ang humarap sa media at sinabi niya sa media na ito, this is what we're doing, ito yung mga lalabas na, and so on. Humingi ba ng tulong ang mga LGU doon sa nung sila ay nasalanta ng earthquake, nawalan sila ng kuryente, and so on. Overtime ang mga tao sa DOE, both monitoring, sending emergency teams sa mga naputol na kable, and so on. And electricity was restored in some areas within 24 hours, in others within a few days, the others within a week. May mga problema dun sa iba. So, dun sa iba, it took a little longer. May issue kasi dun sa local provider nila. But, nakita nyo umandar at hindi po kinailangan yung paghingi. Sabi ni J. Camp Anton is from Davao North, Davao del Norte, ba't ganyan siya magsalita? Dapat nga prioritize kasi taga dun siya. Well, siya yung naging point man kasi nga taga dun siya at siya yung nakipag-meeting. Unfortunately, I don't think he was quite prepared. Hindi yata sila sanay na makipag-meeting ng ganito. So it wasn't even necessary. Halimbawa na nandun ang ating Pangulo kasi wala naman siya mai-contribute. So si Sap ang nagsasalita, pero ang sinasabi ay sige mag-apply kayo. Hindi naman po ganun. You can't tell people who are already, kumbaga, biktima na ng sitwasyon, biktima na ng disaster, at sasabihin niyo, sige, fill up the paperwork. Kulang na lang ganun. So what I see they were doing here is they were trying to be responsive, naririnig, nakikita nila yung mga kritisismo at hindi na po nila mapabayaan. Ang tingin ko dinelay na ito ng dinelay kasi hindi makapagdesisyon. Malamang yan ang Pangulo ang hindi makapagdesisyon kung kaya pumunta sila ito na ilang araw na. Hinahagupit na nga ng baha ang rehiyon, naisip na lang pumunta. Kailan lang. Tapos dumating doon, di ba, ano yung pinakita? Ganyan. Now, meron naman silang dala, meron namang mga dinistribute. Pero kilala natin ang mga Duterte. Hindi po sila yung type na abot pa ng malaking cheque, magbibigay ng ganito. Walang dadating. Si Pangulong Duterte, nung mayor pa lang siya, pumupunta siya kahit hindi niya probinsya yung nasalanta. Nung sa Yolanda, di ba? Pumunta siya sa Leyte, one of the first there, at namigay from the people of the city of Davao. Iyak na naman kayo. Kailangan bang maghintay? Kailangan bang yon? Nag-isip pa kayo, is it good publicity? Is it bad publicity? Anong sasabihin nila? And so on. Kinailangan pa na, may pictures pa ng presidente na nag-i-inspect from the helicopter and so on. Ako, I appreciate na dumating si presidente, but I do not appreciate that it seemed like they were just there distribute konting kinig. It really felt perfunctory. Parang, sige, pakita. Okay.
O di sige. Ay, maingat. Sabi ni Ronel, hi, maingat isang tuwi kayo magtausog. Father namin din, na-assign din sa ulo. Doon kami nag-spend ng childhood number namin. Super sariwa yung mga isda doon, saka hindi kinikilo. Oo nga. Uy, at saka nung kami, patay 60% to ng hashtag na. Nung kami nasa Sulu po, ang dami pang lobster. Ngayon po kasi fina-farm na nila. Pero noon, hinuhuli lang. Dinadakot lang sa dagat noon. Nakakapag-breakfast, lunch, dinner kami. Ibang luto ng lobster po. Sabi ni Ayan, pakitang tao yung ginawa. Sabi ni Jacob, ayun, mas plakak tulog sila dahil kay Anton. Sabi ni Jesus Ice Cream, aray, masakit ka talaga magsalita pero tunay. Ramdam namin pagka-oligarko nila. Sabi ni Ayan, wala na kasing party at concert sa Manila kaya pumunta na siyang Davao. Grabe guys, dito sa Facebook at YouTube ha, mas malupit talaga yung mga, mga taga-TikTok. Asan na yung mga comment? Sabi ni Erwin, pinalipas muna ang tama ng, uy grabe. Sabi ni Elias, walang kusa hay kaloka, common sense na tulungan kapag ganyan ang sitwasyon. Sabi ni Friday, for me, parang late na, half-assed pa. Well said, di nakakataas ng moral. Hindi naman sila nagpakita nga dun sa mga biktima eh. Sabi ni Ma'am Dolce Vita, si Pidots pinakaunang dumating sa Tacloban, may dalang doctors, nurses, gamot at pagkain. Piyak ko na, hashtag more initiative please. Shout out kay Ricardo Boydigio who's watching from Milan, Italy. Teka, yung mga nagbigay ng gift dito sa TikTok, hindi ko pa kayo na-acknowledge. Oh, by the way, public service announcement, para dun sa mga nanonood sa atin sa YouTube, may membership na po. Maraming salamat sa mga nangulit sa akin. Hi kay Gaming! O ano naman ito? Anong nangyayari kay Attorney Harry Roque? Wala. Anong nangyayari? Sabi ni Relene, ako nagpa-picture lang yan. Hi! Sabi ni Ray-Ban, we miss you. Oh, miss ko din si tatay. Posible. Ang daming website ngayon na pro Romualdez nagkalat sa FB, sabi ni Ian Paul. Grabe yung comms ni speaker, ano? Parang kung sino-sino na lang hinahire nila. Tapos parang smelling desperate talaga sila. So pagka ganon, kung halata na rin lang yung yung responses, yung mga ganyan, yung mga hosanas nila, wag na. It's just as bad or even worse. Ayun, sabi ni nila Yusuke, napansin ko ngayon, sobrang daming paid ads ni Romualdez sa FB. More than 30 posts na nakita ko using different pages and with different sponsors. Hala! Sabi ni, ano pa to? Yadnime. Okay? How, this government are now kawawa mga tao doon na sa lanta ng calamity kapag gigil sila. Hi kay JNY Matthew B. New member siya. Hi! Sabi ni Dolce Vita, gamit nga pera ng bayan. Sabi ni Carlex, ni-report ko nga yung mga propaganda ads na yan. Sabi ni Jesus, dito si VP Inday kanina sa Masara, kaiyak ramdam namin. Thank you VP Inday. Sabi ni Gigs, Santana, Erasmo, Maglasang. Mga haba ng name niya, pero maganda naman. Sometimes, ayoko na makinig sa local news. Very discouraging talaga. Sabi ni Jess, it's better late than never. Ang prinsipyo ni Scam BPM. From Davao de Oro. Uy, kamusta kayo dyan, Sir Jess? Okay pa kayo? Sabi ni Maricor, desperate na talaga si Tamba. Laki ng gastos. Sabi ni Ron, nagbarakay kaya hindi, nagderma ako. Although, tunto ako sabi nung nagawa sa akin. Uy, ma'am, malapit na kayo mag-glass skin. Sabi ko, kala ko glass skin na. Okay. Sabi ni Ma'am Misha, ni Sir Michal, bakit wala ka doon sa prayer rally in Davao City? Bakit nga ba? Wala kasing pasabi. Well, for me, wala naman pasabi.
walang, hindi kasi ako yung type na pupunta ng hindi inimbita, nakakahiya. Although, kung kunwari, open siya, hindi ko alam yan eh. Seriously, hindi ako ganun ka-in, regardless of what people think. Wala lang, I did not know about it until it was medyo late na. And, yun yun. Marami naman kaming hindi nandun, di ba? Although, the next time, I will try to make it. That's if, alam mo yung nakakahiya yung sisingit ka na lang doon, papakita ka as if nagpapapansin ka. Jahe kasi, di ba? Sabi ni Chisa, glass skin. Excited na kami. Grabe. Ano ba? Talaga skincare pinag-usapan natin dito. Samantalang yung mga yung ating mga government officials, ang title nito, Charmless Offensive. Walang ka-charm-charm, walang ka-ano-ano. Parang very perfunctory. Ramdam na ramdam ko talaga na kailangan nandito tayo. Okay, good showing ha, good showing. Parang, parang pumapasok sila into hostile territory. Totoo naman. Politically hostile. However, bahagi pa rin yan ng Pilipinas. So kung pwede, yung response ninyo, wag naman yung pag-iisipan nyo pa how it looks. Never mind how it looks, tumulong na lang kayo. Sabi ni Ma'am Gina Fe, kasi alam ni wala siyang panalo at panama kay VP Princess Inday Sara. That's why Tambaloslos, he did everything pero hindi niya matalino na ang mga taong bayan. Ngayon at gising na sa kanilang pambubudol. Sabi ni Chisa, good showing. Ako pa. Hindi. Malapit na ako masabihan na naman ng bitter ka lang kasi. Talaga, regardless. Para sa akin, sige, isipin niyo na na bitter ako. I really don't care. Ang ito, sabi ni Lutz, si attorney aiming for glass skin, sila kapal skin. Pero, yun nga, sagutin natin yung bitterness. Kahit parati ko siyang sinasagot, bear with me here, bear with me. Bitter ka lang kasi, kaya ka ganyan magsalita. Bitter? Bakit ako bitter? Diba? Excuse me. Regardless of the manner in which I left government, I didn't speak out personally against the president and so on. I had a job, after all, waiting for me. And then you had me removed from my job. Tapos ngayon, gusto niyo hindi ako bitter. Funny. You know what? The scary thing is, when I'm angry, I'm better. So, sige, subukan ninyong galitin ako. As it is, I have so much patience. Sabi ni Brian Dexter, crocodile skin sila, Hermes brand. Oh, di ba? Hermes. Sabi ni Al, kulang na lang yung ni Tambaloslos i-post dun sa FB pages niya. O nga eh. Sabi ni, shout out kay Orange Miming 41. Pag naka-iPhone, teka, hindi nyo makita yung sa new member. Oo, kasi, hindi, dun sa TikTok ako naka-iPhone, kukulitin nyo talaga ako dito sa membership. Sensya na po. Sabi ni Ma'am, ni Germa, hi, jahas din. Mukha na siyang ewan, kumaawa ang Diyos at magpresidente si Sara Duterte lumaya sa Pilipinas. Ay, siya pa yung pinag-uusapan, akala ko kung sino. Sabi ni Jazz, mabuti pa mga local vloggers dito sa Davao, they initiated fundraising para pantulong sa mga nasalanta. May fundraising din po si Chrisette, nihintay ko pa. Raising para pantulong sa mga nasalanta dito sa amin sa Davao de Ore. Wala na pong baha pero maraming kalsada at tuloy po na nasira na hindi naman po madaanan. Hi kay Saldi Suarez, not Saldi ko, a new member. Thank you kay Ma'am Malu de Mesa. Sa pang press release daw, sabi ni Ma'am Gina, yung punta ni BBM sa Davao. Yung mga nagtatanong naman na uy, ikaw ba yung dating spokes? Yung pakisagot na lang, kaya niyo na yan. Hi, sabi ni Beauty Critique, what's the difference between subscribers and members? Para ito sa mga nasa YouTube. Sa YouTube po, may, well, among others, may badges, may so on.
And possibly. And meron silang yung live na members only. Although, as much as possible, hindi natin pag-iiwanan lahat ng mga nandito. Yung sa ano nga lang, sa members only na live, they get to ask more questions. Sabi ni Ma'am Gina Fe, don't care Bitter's words, attorney. At least you standing for what's right at importante, hindi ka nangulimbat sa taxes na. Well, totoo naman yan. Ang bitter yung mga taong Juna Mills at palasubas na pulpolitikos. True. May saldi ko din daw na nakikita sa mga paid ads. Oh. Yes, Enrico says, si Direk Daryl Yap is donating din lahat ng kikitain dun sa Ensay Mother. So meron siyang dalawang posts na na videos called Ensay Mother at Ensay Mother Part 2. So in-announce niya na doon sa mga mag-aano doon sa manonood o magbibigay doon, donate niya directly to dito sa mga nasa lanta sa Davao. Sabi ni Ma'am Norma, alam mo, I really admire you. You're so matalino para di mo patulan ng mga taong walang pinag-aralan. God bless you. Aray, what's your opinion po about PRD's plan? Hi kay Chrysler 06. Tinatanong niya something that we have discussed before. Sabi ko, we have to be very careful about that. He does not have a plan. What he did was to announce that he is looking into the possibility. He was very careful with his words kasi alam niya ang ibig sabihin ng inciting to sedition. Ngayon, yung mga tao na nagsasabi o nag-a-advertise na ganito yung sinabi niya at konbinsido na yan ang sinabi niya, kayo po ang nakakapahamak sa dating Pangulo para imbestigahan siya for inciting to sedition. He did not say that. Please be clear. He's looking into the possibility. Hi kay Jello, new member din. Sabi ni Orange Miming, wala nang EDSA People Power sa February 25, pero uusok na naman tumbong ng mga konta kay FPRD pag nagpunta siya sa Cebu Rally. Oo nga eh. Sabi ni Black Baron, worth 120k na daw po nalikom ni Direk sa Ensay Mother para sa Davao. Opo. Sabi ni Amir, nag-grandstanding si Senator Tulfo, common sense daw, pero dun sa loto, tahimik siya. Natapalan kaya? Ay. Sabi ni Ma'am Bicolanang, makulit, nag-overthink lang po sila sa sinasabi ni tatay. Oo. Or siguro, nasama na lang yung hopes and dreams na ihalo nila. Naintindihan ko naman na may aspirations tayo for Mindanao, pero wag naman natin idamay si Pangulo. Hindi po kasi pwede. Sabi ni Jelly Mons, ba't di na lang daw mag-initiate ng People's Initiative si FPRD to push for federalism? Kasi po, ayon sa Korte Suprema, ang People's Initiative ay limitado lang po sa mga amendments. Kapag nag-push for federalism po, hindi po ito pwede under that, pwede siya sa CONCON or sa CONAS. So, hindi talaga po pwede sa People's Initiative. Ngayon, ang isa pa po ay kung nakinig po kayo kay Pangulong Duterte noon, give up niya po yung push for federalism kasi ang dami pang kailangan gawin. Bukod pa dito, hindi po yata kayo aware na matagal na po tayong dumadahan-dahan towards that. Kaya meron tayong local government code that creates greater autonomy for our LGUs. Ito po ang initial steps natin to federalism and our boilerplate, kumbaga, or our experiment kung kakayanin natin. So, ang problema is, ang dami nga ng problema sa pag-execute nitong local government code, nakikita ni Pangulo na medyo malayo pa yung possibility ng federalismo. So, hindi siya po mag-aaksaya ng government funds pushing for something na hindi pa kakayanin at hindi pa dapat ngayon. Lalong-lalo na kung maraming mga separatist movements at saka insurgencies, hindi po tayo pwedeng magtulak noon dahil nagkakaroon talaga ng balkanism. So, kung kunwari, mayroong kahit diminished ang force ng insurgencies natin, magko-concentrate lang po sila sa isang lugar at maihihiwalay nila ang isang estado natin. So dahil masyadong matindi ang concern sa national security, kung premature ang pagtulak ng federalismo, inabandona niya ito after masusing pag-aaral.
Pwede pong bawiin ang pirma, sir, dito sa sa mga pumirma sa People's Initiative pero hindi na-explain sa kanila. So you have to execute an affidavit po at isusumiti ito sa COMELEC with a cover letter. Yung problema is, parang dalawa-dalawang isip ang ginagawa ng COMELEC dyan. Sinuspindi nila yung pagtatanggap ng mga signature sheets dahil sila daw ay nagre-revisa ng mga yung COMELEC Resolution 10560 ay irerevisahin pa daw nila para mayroon silang procedure para dun sa pagbawi ng signature. Although pinaalala sila ni Senadora Amy na itong proseso ninyong pagbawi ng signature masyadong mahirap. May gastos pa sa affidavit, kung ano-ano pang gagawin, samantalang dun sa pagpipirma, ura-urada, tinatanggap nyo naman. Sabi ni JTS, unahin muna ang interes ng bayan. PI is full towards staying in power. Buhaya pa more. Sabi ni Chrysler, thanks for informing me. I really found hard to believe that PRD plans that. He plans to study it. Kung posible, gagawa ng paraan. Pag-aaralan din kung paano magiging, kung ano ang legal na paraan para dyan. Sa ngayon, base sa ating saligang batas and existing penal laws, mahihirapan po tayo maghikayat ng ganyan. So, kailangan ang hikayat ay aral. So, otherwise, magkakaroon ng charge ng inciting to sedition. Ngayon, may defenses naman si Pangulong Duterte, pero wag naman natin siya ilagay sa peligro doon sa doon sa ating dating Pangulo. Sabi ni Faye, Attorney Harry said they can collate a list of signatories para mabawi o ma-invalidate nila with relevant department. Sabi ni Ma'am Ruby, sayang si PBBM is squandering this opportunity to rehabilitate the Marcos name and legacy. Isa din akong nabudol. Anong sinasabi ni Samin? Ma'am Samin, sa totoo lang, hindi ko sana planong magbukas ng membership. Nangungulit lang yung ibang mga tao because they wanted to help. So, nakakahiya naman na magbibigay sila tapos wala akong mapanukli man lang sa mga ito. So, unfortunately, well, ang gagawin ko naman is that probably they will get the info earlier but that they will, they get to ask more questions. So, yun lang po yun yung difference. Ang problema nga po kasi is, there was really no plan. Hi kay Gang, thank you. Yung iba naman kasi, nagpapamember sila bilang tulong. So, pagkaganyan daw, sabi ni Greenville, pagkaganyan kahirap ang pagbawi ng pirma, paano yung mga no read, no write na IPs na pinagpirma nila? Yun nga po, issue din po yan. Sabi ni LZ Bebs, ano nangyari sa hearing sa Lotto? Palabas lang. Parang tahimik pa po. Sabi ni Adrian, kung noon ang tanong ay nasan ang Pangulo, ngayon ay sino ang Pangulo? Adrian, akit ka na. Chikahan tayo dito. Sabi ni Faze, PRD, di daw papahuli ng buhay. I can't forget his advice sa sundalo ng buhay sa mga terorista that they should have a spare gun para magharakiri pa sa bayan kaysa unahan sila ng kalaban. Aray. Sabi ni Jose, doomed to fail daw ang secession. Bakit? Kailan sinabi na secession? Sabi ni Ryan Doy, yung kilala ko na pumirma sa PI para sa ayuda, just said, matanda na ako, basta mabigyan lang ako ng grasya galing sa gobyerno, masaya na ako. Naku, na ano siya. Mahirap mahirap marinig yun. Sabi ni Jean, nasa party ang Pangulo. Sabi ni Bayaning Pinoy, good evening. My question is, possible kaya na mapalitan ang pambansang hayop to a tarsier? Official ba yung pambansang hayop? Meron bang batas? Check nyo muna kung may batas. Kasi kung walang batas yan, actually nung nag-start yan, pambansang so-and-so, konti lang yan, and then merong mga kung sino-sino na nagdagdag. Tapos, without checking, na-include siya sa DepEd curriculum somehow, sa Araling Panlipunan, and it gained the life of its own.
So, ang mga official lang ay those that are covered by law. Sabi ni Dopo, magkano po kaya nagagastos sa isang hearing? Hearing ng ano po? Sabi ni Pinoy, ako nakarating sa bahay niya yung papirma na yan. Pinagalitan lang ng mama niyan yung nagpapapirma. Sabi ni Ma'am Marilu, sa mga hindi pa subscriber, please subscribe po tayo and hit the notification bell para ma-update if may live set. Maraming salamat. Kinikilig naman ako sa mga tulong ninyo. Maraming salamat po. Sabi ni Ayan, si PBBM kasi may speech about secession. Halatang di nakinig sa speech ni FPRD. O nga eh. Sabi ni Ian, ano po expertise ninyo? Ako? Guys, may gustong sumagot dito? Are you asking my expertise? Let me just give you my educational background, but I will tell you what my expertise is after. Okay? I graduated with a degree in linguistics from the University of the Philippines. I have unfinished pa ang aking minor in international relations from the University of Minnesota. I have a law degree. I passed the bar in 1997 from the University of the Philippines. I am doing my thesis for my completion in a master's degree in seatbelt ka muna, archaeology. I was commissioner of the National Commission for Culture and Arts from 2004 to 2008. Before that, I was their legal counsel. I have been practicing law since 1998. Now, is there anything, what are my expertise in law? Military law? Yes. And conservation law. So, any other questions? So, sabi ni Saldi, doon din po sa oh yes, by the way, communications as well. Sabi ni Saldi, doon din po sa barangay namin may dumating na PI na yan. May nagsabi na galing kay Kong Loyola ang mga papel daw. Ooh. Sabi ni Jenny Matthews, ang taray! O ano mga trolls, laban kayo? Sabi ni Yuan, how's your relationship with the president at the moment? I haven't spoken to him since I left Malacanang. In fact, I hadn't spoken to him when I left Malacanang. Sabi ni Black Baron, wow, archaeology, yan din gusto ko, kaso sana mapunta ako sa ibang course. You're welcome, Ian. Sabi ni Genevieve, how to be you? Uy, over. Wala lang akong magawa minsan, so I study. Walang magawa. Oo. Kasi ganito yan, ano. When I work, I usually work you manage your time, ratlatin mo yung trabaho mo, and then you get a lot of other time. And so you can do things like study archaeology. Sabi ni Taparan, is this your new vlog? Kagigising lang po. Thursday, 7:44 a.m. Uy, nasaan kayo? Vancouver. Nawala na kayo sa Carambola, you're fanatic from Vancouver. Ingat at mabuhay kayo. Hi po. Well, it's not a new vlog. I've been vlogging since 2017? Pero mostly it was on Facebook. So now I have this one on YouTube, and I also have, hi, everybody say hi in TikTok. And of course, still doing live on FB. Sabi ni Black Baron, grabe educational attainment ng mga digong defenders. O, tignan mo si SAS, Masters with Honors, ha? In International Relations. That's why I always defer to SAS pagdating sa international relations. Although, yun, pagdating nga dun sa sa international law, and mas magaling pa rin si SAS. Pero, yun, masaya siya. Masaya yung sabi ni Ma'am Flora, when we hear from you sharing your knowledge, happy na kami. Hi kay Dolce Vita, sabi niya, supporter po kayo. Sabi ni Ma'am Malu, I wrote a grab just now. He said that he heard lalong magkakagulo daw because the heads in various camps are recruiting soldiers to reinforce them. I asked for whom? He said for PBBM. I actually heard something similar to that. I have no evidence yet, but I assume that it is logical to think that. Logical kasi, syempre,
maraming tao, hindi naman sila bingi. Naririnig naman nila yung mga sinasabi ng mga tao na just short of people power, medyo tumataginting na, Pebrero pa naman ngayon. Di ba? We also know of a former president na ano din siya, no? She took over from another president, and what she did bago siya umalis sa opisina ay supposedly ingratiated herself to some very junior officers and mid-level officers para kung sakasakali ay hindi naman siya girahin after she leaves office. So medyo logical naman kung yun ang magiging move nila. It doesn't mean it's right, ha? Kasi isipin mo, ang presidente, commander-in-chief na yan. Presumed na ang loyalty to the Republic and the Constitution. Unfortunately, the Constitution also says that the AFP is the protector of the people and of the state. So, I understand that rumor, carries the weight of logic, if not of facts yet. Hello mga kalumins, sabi ni Amit, paalala lang po, maximum of 3 emojis lang at no all caps please. Sabi mo, sanay na sanay si Amit. Uy, sa karambola po yung 3 emojis. Kasi ang hilig mag-emoji talaga dun sa karambola, I had to put my foot down. Grabe kayo. Malaki-laki pa makukarap sa kaban ng bayan under BBM admin ng kung sino man. Hala. Okay, teka. Ano yung bakit na ano yung ibig sabihin ng ano? Grabe, I'm so new to TikTok. Sabi ni RJR, ayaw ko na po sa karambola, dito na lang ako kung saan kayo. You guys are so sweet, pero minsan-minsan silipin nyo naman si Boss Conrad. None of us liked what happened. None of us wanted this to happen. So, meron talaga na na existent na whatever threat. So, wag na po nating awayin sila. Last questions time. Opo, number 1. Yes po, ako po ang dating press secretary. Frequently asked question number 2. Opo, wala na po ako sa karambola. Ako po ay napilitang umalis. Di ba? Dahil hindi po ako galit. Sabi ni Bayaning Pinoy, wag po magalit sa kanya. I asked Tarshiers, pambansang hayop. Kasi yun ang tawag ng ibang vlogger. Oh, I didn't get it. Uy, grabe kayo. Grabe. I understand the sentiment. Okay, ganun na lang ang sabihin natin. I understand the sentiment. Sabi ni Face, digital martial law is real, something na never natin anticipate nung kampanya ni. Alam mo, oo nga, para dun sa mga nanonood sa atin sa Facebook, lalong-lalo na dun sa mga nanonood sa Luminous na page sa Facebook, pasensya na kayo uli, pasensya na po uli. Kasi, tinrattle na naman kami ng Facebook, pero pag tinignan mo, wala naman siyang dahilan. In fact, ang sinasabi nila is, for a that they already punished me for 6 months ago. So, hindi ko po naiintindihan bakit natrattle uli ako sa Facebook. So, doon na lang po sa meron naman pong isa pang page which is Trixie Cruz Angeles. Tapos, if you search for it, it's at Luminous 2, I think. So, bakit daw Luminous ang name? That was the name of the Facebook page before. Kasi, I had been with NCCA for so long. The reason I was lawyer for the NCCA was because I also have a background in the arts. So, I was already writing even before. I have published short stories. I wrote poetry, wrote past tense, so hirap ngayon, and so on. And well, my kids are better at me now in the music aspect. I used to sing for a living, short time lang, not really a living. I was in college. And so, ang tagal ko sa NCCA where I was able to develop some kind of arts, no? I opened the page initially for artwork, post poetry, post some of the short stories, which I used to do in my personal page. So, kinonvert ko yun, hiniwalay ko yung mga political posts ko in my personal page and put them in my Luminous page. Kasi, na-upset yung mga friends ko who are of a different political persuasion, kumbaga. So, ayun, that's how it started. Luminous was a name I chose because it was supposed to be Luciferous. Because I like words. I like the unusual words talaga. That's why I was a linguistics major. So Luciferous actually means
shining in the dark or bright. Because yung ibang mga tao na-allergic kasi may Lucifer dun sa name. So I changed it to Luminous. But Luciferus nga is for me is a very nice name. Sinasabi ng mga tao, why do you name it after a demon or devil or whatever? And it has nothing to do with that. It was descriptive. In fact, nung pinangalan si Lucifer, kaya yun yung pangalan niya because it meant beautiful and bright. So, yun. Sabi ni Facebook user, kaya pala ang dami mo ding alam na magandang lyrics. Ang galing naman, kaya pala may games ka noon minsan about songs and lyrics. Opo. Ayun, Shin Igami says Lightbringer. Now, my real name is Rose Beatrix. Yung Beatrix kasi, in not mistaken, Dutch, it also means something like, bringer of light, bringer of joy, or something, bringer of news. So, it was close enough to my name. Sabi ni Kabuto, kailan po huling kausap nyo kay Attorney Gadon? Shortly before I left Karambola po. Sabi ni Ma'am Dolce Vita, Lucifer's po sa Dutch ay posporo. O, di ba? Doesn't it make sense? And para sa akin kasi, enlightenment yung ultimate meaning nun. But yun nga, some people think that it means darker aspect, di ba? I like the idea na dark and light at the same time in a single word. So somebody made a logo like this for me, or you can see the original colors are actually yellow, orange, and red. This one kasi was created during the elections. So, yun. Kantahan ko kayo, grabe, pwede bang on demand? Maka-copyright strike tayo dito. Pag pag nag-exclusive tayo dito pag yung live ay exclusive dito sa TikTok, pwedeng kumanta. Tumigil nga kayo dyan. Sabi ni Lolo Mates, basta hindi Illuminati. O, iba naman ang ibig sabihin nun. Pero remember na during the Spanish colonial period, merong mga ilustrado, which means the enlightened ones. And the Illuminati means the same thing. So, enlightened, di ba? And that's why it became luminous. It originally was Luciferus. So, sabi ni Faye, I thought it's the name of your law office. Ay, hindi po. Law offices are usually named after the partners. So, hindi ako kakanta ng My Way. Do you also paint or draw? Draw. Yeah, but when I was much younger, I'm out of practice. So it was piano, voice, art, usually yung mixed media. Ano po ang song niyo sa current admin at state ng bansa ngayon? So, ayan. So the jokes about demons are starting to come out from the trolls, di ba? So, anong song sa current admin ang state ng bansa ngayon? Actually, ngayon, I'm on an folk song kick. So, most of it, I used to sing, please, emphasis on used to. I used to sing Kundiman. So, I was going through the Kundiman songs in my playlist. Tapos pinopost ko yung ibang mga lyrics. Sabi ni Ma'am Carolina, she's watching from Florida Disney World. Free ticket po para sa iyo, ma'am. Tama-tama, hindi ko naubos ang Disney World the last time I was there. Hindi po, I haven't had a voice lesson in ages. Huwag po kayo ganyan. Kantahan daw, sabi ni Ma'am Brenda. Pag nasa tayo, yung para dun sa mga may TikTok, dun tayo sa TikTok, kasi dito maka-copyright strike tayo sa Facebook at saka sa YouTube. Bakit hindi ako nag-music major sa UP before? Hindi ako sure kung papasa ako dun sa talent exam. But my youngest son is a composition major, and all my kids play the guitar, except the eldest. Siya piano at saka drums. So my youngest is a composition major. My second son is the one who made the naririnig niyo yung theme song namin, tinutugtog at the start here. Yan po kasi, yun yung composition po yan ng anak ko. Sabi ni Charlie, song sa current admin, Highway to Hell. Ako kasi, I would be more subtle, kumbaga. Sabi ni Carolina, sa Florida, walang party list at barangay chairman. Opo, pag bumoboto. Sabi ni NLZ Bebs, nadinig ko, sabi ni Boss Conrad, he has so much respect for you. Ikaw na magpapaliwanag sa nangyari.
Hindi ako nawala, nakalabit ko lang po. Pasensya na. Sabi ni Boyet, good evening, I'm watching from Tampa. My sister is there. While I'm working, ang sarap manood sa live mo, mawala ang pagod ko sa work. I'm working at Elevance Healthcare. Toroy. So, I miss Karambola, guys, actually. Thank you. O, balik na tayo sa topic, ha? Naligaw na naman tayo. Pero I like rin naman na minsan-minsan hindi tayo hindi puro politika tayo, no? Sabi ni Summer Breeze, kanina nung nag-visit si VP Inday sa mga evacuees sa Mawab, Davao de Oro, napaka-humble. Naghubad ng sapatos bago pumasok sa classroom para makita ang mga evacuees. Samantalang ang katandem niya dati, nag-sightseeing lang sa Himpapawid. Nagpahangin-hangin sa picture-picture lang para ibigin. Aray. Okay, next. Bagay na song kay BBM, sabi ni Christ is powerful. My way, kasi DNDs niya. Sabi ni Eric Mac, buti ka nga nawala doon, ano ang dahilan? Kasi nga may quote-unquote nakiusap na mawala ako. So, government official po. Attorney Ahmed is my partner. Sabi ni Sheridan, sorry for asking, si Attorney Ahmed po ba husband niyo? He's my law partner. And my partner in everything else. Okay. Actually, kasi kilala ko si Ray Ortega, yung sinasabi ninyong lasing that all. Ray, I think you really have to stop posting muna pag ano ka. Matagal na po kasi siya, so I understand. He gets one chance. Sabi ni Goyce, I learn a lot from you, beauty and brains ka po, lots of love and respect. So, ayun. So, matagal na daw po si Inday. Sabi ni Facebook user, matagal na daw po na pag pumapasok si Madam Inday sa bahay, naghuhubad talaga ng sapatos. Ako rin kasi dito, when people, ako naman, baliktad. Kasi sa second floor lang yung usually maghuhubaran ng sapatos. Pero dito sa ground floor, because of all the pets, I ask naman yung mga bisita ko, huwag po kayong magtatanggal ng sapatos because, you know, all my pets, you have no idea what could happen. Sabi ni Peter, di ba sinasabi parating, the opinions of the hosts are not necessarily the opinions of the network. Ganon kapag news. Opo, pati po sa amin, komentaryo po yun eh. Unfortunately po, despite that, matatamaan pa rin po yung network. Eh para sa akin, kung kesyo matamaan yung network at ang daming mawala ng trabaho, mas mabuti na yung ako lang. So dahil ako naman ang hiningi, ay di sige go, of course sure ako na hindi naman po titigil sa akin. So eventually, iisipin nila, oh well it worked, natanggal natin siya doon, iba naman, tanggalin din natin. So nakakaano yan eh, nagiging habit yung mga ganyan. Sabi ni Manuela, wala na bang personal account si Attorney Ahmed? Luke Farin po, yung pangalan ng kanyang it's not under his name, that's why. Sabi ni Ma'am Jeanine, alam mo po, basta matapos ako manood ng balita, inaabangan ko po yung reaction or feedback ninyo. Well, eto na nga, balik na tayo sa topic. Mahirap na. Okay, so back to topic. Doon sa sa pagpunta ng presidente at ang cabinet, na-appreciate ko naman po yun. Maganda po na pumunta. Kaya lang, may nagagalit kasi nag-filter ako. Darling, tumigil ka dyan. Kahit walang filter. Ang problema ngayon, nagpa-derma ako kaya may filter yan. Kawawa kasi kayo pagka nakita nyo yung walang filter, bagong derma, namumula pa ako. So, anyway, yung problema is that itong pagdating, parang ramdam ng mga tao, kung sincere man yon, parang may hesitation. At tila, parang perfunctory, parang andon kasi kailangan na nandun. Mamamenosan sila ng puntos politically and so on. Bukod pa doon, dito nga yung concentration ng nag-oppose sa kanila. And kung hindi sila pumunta,
at nasa konteksto ng isang disaster, it really would look bad. Ang hindi itinimbang, how bad it still looks. Kasi ramdam na ramdam yung hesitation nila. At yung pagdating nila, huli na. So, tapos, masabihan pa yung mga opisyales na kailangan mag-request para matulungan sila ng national government. So, kung ako po si SAP, mag-issue na kagad ng clarification. Hindi naman masama na umamin na nagkamali. Pwede niyang sabihin, ang ibig ko pong sabihin dito sa sinabi ko ay hindi po kami kasi aware kaagad. Hindi po ninyo kailangan i-request pero dahil mabibigyan kayo pero mas mabilis siguro pag alam namin kung ano ang kailangan ninyo. So sabi ni Haru, walang puso ang galawan ni Kuting. I think nararamdaman din ng mga tao na pagka hindi ka sincere o hesitant ka, parang sige wag ka na lang pumunta. Parang hirap na hirap ka naman masyado. Parang ganon. Sabi ni Eric, grabe naman official na yan. Just because they don't like you, they will ask for your head in the program. Oh, it's worse than this not liking me. Kasi sa totoo lang, ako yung pinaka-moderate na opinion dun sa Karambola. Tapos, in addition to that, private na kumpanya yon. Diba? Maintindihan nyo na yung mga tao ay hihingi ng ulo ko dahil nasa gobyerno ko. For whatever reason. And muli uulitin ko. Sa gobyerno, yung pag-alis ko po, ay hindi dahil may kasalanan ako o mali akong nagawa. So, it's under the same things, kumbaga. So, para to make it easier for them, then, sige, go na lang ako. Anyway, dapat operahan ako, health reasons na lang. As it turns out, hindi kailangan, and so, hindi pa kailangan. So, masaya sila doon. Hindi ko nga maintindihan kung bakit napaka-inconvenient ko para sa kanila. Ginagawa ko lang naman trabaho ko. Sabi ni Ma'am Victoria, marami nang ayaw manood ng Karambola kasi wala na kayo. Well, I hope it's temporary, pero kung hindi, dito na lang po muna tayo. Yun, sabi ni Charlie, a day and $1 short, pero puro blanket statements, instruct, samantalang si FPRD, required cabinet members kasama ang kailangan ayusin ang mga kailangan ayusin. Oo. At saka may time period. So, hindi po pwedeng ganun na wala kayong time period, wala kayong, in 1 week, dapat ganito. Sabi ni Ma'am Chisa, tama po si attorney, mas matindi si Boss Conrad doon sa Karambola. Hindi ba raw violation ng aking human rights ang pagpapatanggal sa akin sa Karambola? Actually, oppressive po yun. At saka, it is a violation of my free speech. Lalo na kung the fact that I am talking is something that they don't like. Diba? Yung lang natin is, I don't want anybody to blame my co-hosts. Yun lang po. Kasi hindi naman nila kasalanan. They have no choice but to accept that decision. Sabi ni Ma'am Lorna, at least you can speak your mind freely now. Yes, I can, actually. So, ang next na bantayan ninyo, ako uli. Kasi, di ba, ano pang gusto nilang gawin sa akin? Hindi ko talaga rin maintindihan. When I was with the cabinet, I was loyal to the president. And, I did everything in my power and with what I do, deliver. And wala din naman pong reklamo sa akin pagdating sa trabaho. Maliwanag po yun. In fact, nagulat yung ibang mga cabinet secretaries, even some of the senators and the congressmen, they were saying na, akala namin, i-confirm ka na namin kasi ikaw yung magiging first. So para dun sa mga nagsasabi, nagkakalat ng balita na hindi ako mako-confirm kaya ako umalis, hindi po yan totoo. Kasi bago pa kayo ma-confirm o hindi ma-confirm, usually alam nyo na, napapagsabihan ka na. So para sa akin, hindi po yun. Hindi po yun yung case. Now, yung details of why, well, most people here have heard the recordings, no? Hindi na ako nagkomento dun sa mga recordings na yon. Pero I can confirm the truth of its contents. Sabi ni Nashlyn, maganda daw po kasi kayo kaya ayaw nila sa'yo. Kaya parati yung mga trolls sinasabi na pangit ako. Sabi ni Christian, hindi nga nila kaya si Sarah sa kanyang effectiveness. Kaya dagdagan nyo pa. Nasisilaw
sila zero. Eh na nga man din ako parang taking a page from from Kong Pulong's statement. Kumbaga, sabi niya hindi naman daw siya mamamatay sa gutom pagka tinanggalan ng proyekto ang Davao. Hindi rin naman po ako mamamatay sa gutom kapag tinanggal niyo ako sa kahit sa kahit anong trabaho ko, di ba? I will always land on my feet. Kasi even if tanggalan niyo ako ng kahit I'm not just a lawyer. I write. I'm an archaeologist. I can do something else. So, kung kailangan pumunta ako dun sa kanto sa Quiapo para to make a living, kaya kong gawin yun. Pero the truth is, I prepared for all of this even before. At sanay ako. Hindi naman ito yung first time na nag-oppose ako sa gobyerno, di ba? Panahon pa ni GMA. Abogado kasi ako nung mga nag-mutiny laban sa kanya. Abogado ako ni Nick Paildo ng UPUD. Abogado ako ni Jason Aquino, yung naging NFA admin ni Pangulong Duterte, at saka yung grupo ni Danny Lim. In 2000, yung mga pumunta sa Manila Pen, particularly si Captain Nick, ay ni-represent ko din. Ako lang noon ang abogado na nakakapasok sa lahat ng mga kampo kasi may kliyente ako sa lahat ng mga yon. So, at ito lang masasabi ko, wala akong talo sa mga military cases ko. So, lahat ng mga kliyente ko who were facing death by musketry ay absuelto yung mga yan. So, yung iba, syempre, pero in representing them, rin ako, pinahirapan din nila ako. They would send me hate mail, emails, tapos magkakalat ng intriga sa akin. Merong magpapadala ng anonymous letters sa mga asawa ng mga kliyente ko. Yung mga ganon. They would call me names, they would say, it was really bad. Pero, dahil nangako ako sa mga, hindi kay Trillanes. Dahil nangako ako sa mga kliyente ko, at those were pro bono cases. Dahil iilan lang naman ang abogadong may kaya mag-handle ng military cases. So, I stuck with them. Until the end. So, dahil doon, kilala nila, most people know naman what I had done. Pero 3 beses may attempts na i-disappear ako noon. So kung ano man ang ginagawa nilang pananakot and so on, this is not my first rodeo. I've been there. Mas swerte rin lang talaga ako na umalis ako. Let's say, there's one time, late ako pumunta sa office. May pumuntang team ng mga sundalo doon para arestuhin ako. One time, I was driving very early in the morning. Second time naman, the second incident, I was driving early in the morning. Hinarang yung sasakyan ko. Tapos bumaba, mga naka-crew cut na lalaki. Minumura ako, sinisigawan ako ng ganon. Tapos sinabi na tigilan ko na daw yung ginagawa ko. So, may mga ganun ba? So, I've been through worse. Meron akong ni-represent na kliyente na yun ang naging sanhi ng pagkakalekat-lekat ng yung mga nababasa ninyong suspension dahil po doon, binalikan kami. So, I've been through it. I've been through the ringer. I've been through all of that. Itong pagtanggal sa akin sa karambola, big deal. Namimiss ko lang yung mga co-hosts ko. Namimiss ko lang yung nagraradyo, yung mga fans ng karambola, and so on. Pero, hindi nila ako kayang saktan. Tapos, ang ipapadala nila sa akin, mga trolls, kaloka kayo, I've been through too much. Hindi lang yun pero para sa akin, ang kino-consider ko na panalo, ay yung isang kaso ko, na ang tindi-tindi ng threat sa buhay namin, ang tindi-tindi ng alitan talaga na yun. But in the end, wala kaming kaaway, and we were able to build bridges pa between yung mga clients namin and whoever else. Pati yung mga kalaban namin doon at the highest levels, okay pa kami. At least, politically okay kami. And so, yun yung yun yung para sa akin, these are achievements that you cannot take away from me. Napatunayan ko na yung worth ko. So kahit ano pang gawin ninyo, tawagin ninyo ako na kung ano-ano pa, you can take anything away from me. Tapos na. I have proven myself. I have proven my worth. So, sabi ni Aya, nakaka-insulto yun, mga matataas na tao na kalaban mo before, tapos ngayon mga trolls na lang. Hindi. Remember, government officials, plural, ang nagpatanggal sa akin sa karambola. So, ganun na lang po natin ilagay yon.
Kaya nga di ba? Pag iniisip ninyo, ano yan, di ba? Anong yung ginagawa nila? Ano daw po ang itinulong ng presidente ng mga trolls pagkatapos mag-accept ng fuel sa himpapawid? Kung nanalo si Digong, naniniwala din po ako na mananalo kayo pag nagkaisa kaming active sa lives nyo since 2017 pa. You agree po? O ganito na lang kasi. O para matakot din sila. Isipin na lang natin na hindi sarado yung pintuan. Pag ako inutusan ni Pangulong Digong, ni former president na tumakbo, wala tayong choice. Gagawin natin yun. Pag si VP Inday ang nag-encourage, din ganun din po 'yon, 'di ba? Paano niyo ihindian 'yon? Pag pinakiusapan ka, ni laser 'yun kanina. Natanong ni Mufasa kung nasugatan yung cheeks ko. Hindi po ako nagulpe. You should see the other guy. Kidding. Hindi po, ni-laser ako. So, ganun na lang. Kasi grabe, dumadami kayo ha. Tsaka kinukulit niyo na ako sa PMs. Sabi ni Lyndon, I hate karambola ni hindi ka man lang makamusta. Hayaan niyo po. Kasi mas peligroso yung posisyon nila. Diba sila nandun pa eh. Something can still be taken away from them. Sa akin, ano pa ang matitake away nila? Diba? Ano pang makakuha nila? So, yeah, you should see the other guy. Sabi ni Auhe, kung tatakbo ka po, alisin mo ang certification-only expenditures ng Congress at Senate. I certainly will try kasi collegial body yan. Ang Congress and Senate, these are collegial bodies. Meaning, for them to make a decision, kailangan at least 50 plus 1 in most cases. So, pwede kong hingin. Pero, kung kulang ang makakasama ko, hindi rin natin makukuha. Pero, ang mapapangako niyan ay pwedeng itry. At least man lang dapat may mag-request dun sa loob. So, hindi ko talaga kayang ipangako na matatanggal yan. Hindi dapat tayo magpapangako din ng hindi natin magagawa. Dahil collegial body nga ang Kongreso at Senado. Sa totoo lang, mas mahirap mangako for Congress and the Senate. Sabi ni Ma'am Karen, that's news. Thank you for not closing your doors. Kung ako lang presidente ng Pilipinas, tas cabinet member nyo, sina Sas, no? Totoo lang, effective si Sas. Sina Sir Art, mga effective at may mga Sorry po, nakalabit ko na naman. Senadora na lang po, sabi ni Sir Peter. Ito, sabi ni Mark Marvin, on a lighter side, given a chance na ma-invite, would you live inside Big Brother's house since you have celebrity VIP public status? Probably not. No. Huwag na tayo magkunwari. No. Yeah. I wouldn't. There's some things there that even lawyers won't do. Sabi ni Orange Miming, mas qualified ka pa tumakbo kaysa kay Kuya Will. Sorry Tay Digong, pero kahit i-endorse mo pa si Kuya Will, di ako agree. Alam nyo, kasi kailangan ni Tatay ng sure wins. Ang may-ari ng karambola ay BFF daw po ni FL Marcos. Hindi naman po, pero magkakilala sila. Wala palang impartiality ang karambola. Wala pa rin talaga yung 100% or 99% na walang kinikilingan ng media. I think imposible po yun. Kasi pagka-commercial yung media and non-commercial like this one, ito kasi crowdfunded, itong mga vlogs and so on, di ba? Or kung may sponsors, kailangan upfront tayo with the sponsorships. Pero doon, required you need ads. So kung wala kayong ads, walang sumusuporta, ang nagpo-produce is the owner of the station. So kung kahit konti lang ang handable kayo. Mahirap rin pag political commentary, mahirap po talaga kumuha ng ads. Well, sacrificial lang. Hindi man siguro lang. Ano bang parang masyadong mix. Sacrificial chicken. Ay, sacrificial elephant in the room. Yan. Ano po masasabi niyo sa pinabuwag ng UN, ang pinabubuwag? Hindi po UN, yung rapporteur lang po, hindi po official statement ng UN yun.
May kapangyarihan po ba kung sakaling gumawa ng batas, HOR, para ma-censor nila ang mga vloggers na nasa online? Actually, yes. Sabi ni Amir, sacrificial princess. Human sacrifice. Sacrificial dragon. Oy, mas gusto ko yan. Hindi ako yung mother of dragons. Ako yung dragon. Okay, sige, yes. Yes, they can actually make a law. Kunwari, pwede silang gumawa ng batas na kailangan, real names lang. Di ba? Pwedeng ganon. So that's kind of a censorship kasi iba yung standards pagka dito sa online. Pwede yung anonymous accounts. Sabi ni Arnie Curtis, mahina si Attorney Pixie sa DE crowd. Hindi siya kilala, kaya mga nananalo ang tulad ni Lito Lapid kasi kilala sila. Salamat po sa tiwala. Sabi ni Charito, parating may inspirational quotes ang DWIZ. Sumusunod sa maling Ay! Ayun, sabi ni Faye, si Kong John at maka-BBM. Oh yeah, but you have to understand, you worked for him. Hi kay Ma'am Relda, sabi niya, parang awa na po, takbo na lang po kayo ng senador para sa amin po. Kung tatakbo naman talaga ako para sa inyo, pero right now, I don't feel the need to. Sabi ni Ma'am Norma, ay, nawala. Sabi ni Ma'am Norma, alam ko kung sino ang devil sa lahat ng nangyayari sa inyo. Sige, pilitin niyo ako. Si Ma'am talaga. Binago na ba daw yung kanta? Opo, pinuputol yung pangalan ko. Sabi ni Ma'am Marilu, kaya nga may kampanya para magpakilala. Alisin natin yung name recall please, kaya walang asenso bayan natin dahil dyan. Uy, may nagsasabi, didn't you go overboard in Karambola that prompted someone to get rid of you? Uy, kasalanan ko pa ngayon? So, really, where did I go overboard? Sige nga, in what instance? Is there a specific instance you're saying? Saan po? Because I've always observed the standards and I was told that it wasn't anything that I said. So, sige, patunayan mo yan. I know it's phrased as a question, but basically that's what you're saying. Malaking kawalan ng network ang pagkatanggal sa'yo, attorney, mababawasan ng viewers na karambola. Para sure, win, kailangan makast ka sa Batang Quiapo. Meron pa pala? Ano po masasabing, nasabi. Dalawa na yata ang sampina ni Kiboloy. Ma'am, you look like you're okay. Ano ba talaga reason? Bakit ka umalis sa cabinet ni President Liz? Grabe. Timingin naman natin yung buong detalye niyan. Si Attorney Vic, nag-timing siya bago siya nagkwento eh. Sabi ni Palauan, Attorney, the Congress needs you. Okay, ganito yun ha. Kung nag-iisa ako, mahihirapan din tayo kasi I'll be one person out of 300. Diba? Kasi nga, these are collegial bodies. I just want to make sure na alam niyo yung hinihingi ninyo, ha? O sige, tumakbo ako, pero kalaban ko 300. Or, hopefully, kung maraming manalo na nasa pan natin, ayun, makakadatog tayo. Diba? Thank you kay Ma'am Ireng. Sabi ni Lauren, pigil na pigil ka pa nga, attorney, magkomento ng hindi maganda sa karambola eh. Basta favorite talaga si Chalex. Oo nga eh, si Chalex 2.0. Boring na daw ang karambola pag nawala ako, wala na akong ganang manood, sabi ni Sir Lito. Sabi ni Ma'am Ireng, I am now a member, I'm excited. Sabi ni Ate Jennifer, what if PRD will endorse you? Well, wala na akong choice pag ganun. Kami po yung nagtahi ng mga gown nyo. Hi kay Ma'am Milagring! Kay Dobby po kayo? Hi po! Isa lang naman po kasi yung gumagawa ng mga mga damit ko when I was in office. Ang galing-galing po. And if you have an opportunity, it's Dobby Aranda. Excited na kami tatakbo kayo, Senator. No, teka, let's not get excited ha. Hindi ko sinabing tatakbo ako. Ang sinasabi ko lang is, pag inutusan ako ni Pangulong Duterte, wala akong choice. Tapos kung or kung i-endorse niya, assuming that I will even ask.
Parang yung nangyari po kay Tucker Carlson na kick out sa Fox News. Well, dami na nga pong nagsabi nun. Am I still studying? Opo, I still have to finish my wala pang professor, pero I need to finish my thesis to graduate for my master's degree in archaeology. Sabi ni Joel, mas marami pa viewership dito kaysa sa Karambola. Hindi naman, may radyo sila tsaka TV eh. Sabi ni Ma'am Pichi, teka, sorry, napindot ko. Amir says, pinuno ba yung si Ben Tambling na senador pala? Uy, grabe kayo. Sabi ni Ma'am Pamela, ay gusto ko yan, attorney, if takbo kami, gana na uli ako mag-register to vote. Uy, mag-register kayo. Sabi ni Paul, may kinalaman po ba si TP sa pagtanggal sa inyo sa Karambola? Intayin nyo, one of these days, magsasalita yon. Do I also teach? I used to teach. Why did I choose archaeology? Because I work in conservation, in heritage conservation. Diba, commissioner ako ng NCCA dati. That's an undersecretary rank. And I headed the subcommission on cultural heritage, which includes conservation. Sabi ni Maximus, magrehistro na kami sa Lunes, support. Oo nga, no, pwede nang magrehistro ulit. Sabi ni Sweet Magic Poison, ako isang Dabawin niya. Nax! Di ba mga taga Davao, mana kay Inday, magaganda? Ma'am, sa cloud din ba ng NTC ang SOCMED? Yung internet service provider po. Hindi yung mga tao. Hindi yung mga platforms. Sabi ni Stone Morales Browner Jr., hindi po kayo mananalo sa Northern Luzon. Sabi ni Ma'am Chisa, yes, magaganda kami. Kaya mas maayos makinig kay Attorney Trix, Attorney Claire Santos at Attorney Libayan, sabi ni Palauan. Mag-aaral din po ako ng pagka-abogado like po, Attorney. Sabi ni Yen, well, good luck, pero be sure you're a reader. Kasi dami mong babasahin. Sabi ni Farah, Tucker Carlson will be interviewing Putin, di ba? Sabi ni Relda, kausapin niya si Attorney Ahmed para pilitin ako. Ang saya-saya kaya dito. Bakit niyo ako gustong paalisin dito? Ang labo niyo. Sa tingin niyo ba magkakaroon ako maraming live pagka tumakbo ko? Ayaw niyo na ba ako dito? Sabi ni Miguel, I think mas preferred ko kayo now than in government kasi here you can be more free to discuss issues. Yung di nagpipigil. Totoo yun. Grabe yung pigil noon, di ba? Minsan bago magsalita, parati talaga ako mag-iisip. I run through everything that I have to say and not be able to, and should not say. That would happen in like a millisecond. May tatanungin yung millisecond blink, tapos saka ako sasagot. Hindi po to, ang magpaparehistro yung mga inactive. Kung hindi ka nakaboto in 2 consecutive national elections, may inactive ka eh. So magpaparehistro ka ulit. Gawa ka ng podcast, maganda din yung podcast video. Saan po naman ang broadcast ng podcast? Anyari sa Davao City, madam, bakit binabaha? Di ba sa damakmak budget projects doon? Ma'am, kahit saan po naman, kung inaraw-araw yung ulan, ibabahain din. At saka, kailangan tanungin natin ang DPWH. Kasi yung pera na inilaan through Congressman Pulong, ay directly downloaded to the DPWH. So, yun ang kailangan tanungin natin. Diba? Sabi ni Chris Del Norte, at saka De Oro, diba? Bumahaba sa Davao City. Kasi kung hindi, mali din po yung tanong nung nagtanong. Sabi ni Kunots, bakit sa amin sa summer ay bagyuhin at malapit pa sa dagat pero wala man baha? Ano ngayon doon sa area? Sa may Carmen Luning area, kung saan binaha, that's really, hindi, mababa talaga yun, sea level po talaga yun, kasi some of that is reclaimed land. So, talaga pong bahain doon. So, yung area na yun, hindi po pinatitirahan ng mga tao. So, alam ng ibang mga tumitira doon na may problema yan, dahil prone to flooding po yan. So, you cannot compare those two areas, kasi magkaiba yung geology nila.
Okay? That means yung form ng land. So, wag niyo pong pilitin. Sabi ni Kabuto Kabuts, attorney chose archaeology because she's a rock star. Well, geologists po yun. Ang labo. Alternative archaeology. My professors will kill me if we so much as glance at that. Sabi ni Ma'am Faye, sarap tumira sa Davao, pangarap ko even for a month, puntahan ko bahay ni PRD. Bakit ko binoto ang tulad ni Senator Lapid? Eh mukhang lagi naman wala sa Senado. Di ko nga nahalata, senador pa ba siya? Di ko napansin. Sabi ni Ate Jennifer, nagkakabaha nga sa Davao City, pero mabilis naman humupa. So gano'n naman din po, kahit naman dito sa Metro Manila, nangyayari yun. Lalo na if you dump enough water, di ba? Sabi ni Lito, sige attorney, gagawa po akong campaign jingle ng title, hindi nyo pera yan. O tama, maaalala nga nila yung pangalan ko niyan. Oh, madam, nagulat ako, senador pa din siya, sabi ni Ray. Alam, nakakita ko, senador pa pala siya. Oh my gosh! Parang ang feeling ko, ano ba, ako ba yung nagkulang? Hindi ba ako nagbabasa? O talagang sadyang tahimik siya? Maverick, I like to be here with Attorney Trixie. Good thing she finally created membership. Uy, salamat ha. Kayo po nag-master's degree na, yung iba di pa matapos degree nila kahit UK, charot. Di ba si Conrad lakas makabatikos, aba di ata maka-full-blown criticize sa isang alleged addict damage themselves na pangulo ng mga party goers. I still prefer you in a government position. Just an opinion para mapakinabangan ng karamihan mga projects at policies niya na we know is for the greater good across the Philippines. Actually, si Percy Lapid daw unang ginorder. Bakit tinanggal ba siya sa sa TIEZA? Tanggal ba si Percy Lapid sa TIEZA? Nga, yun ba yun? Naku, kasi pera yun eh. Hindi rin po ako agree na si Percy Lapid ang dapat nasa TIEZA ha. Percy Lapid, sorry, akala ko yung anak ni Lipod. Mark Lapid pala yung sa TIEZA. Oh my gosh! Percy Lapid pala is the radio commentator. Tama? Pasensya na po. Mark Lapid yung sa TIEZA. Yung Percy Lapid was a vlogger. Oo. So I don't know the story about that. Well, I know yung circumstances, tapos ito na nga nadamay na sino ba yun? Di ba kung sino-sino na nadamay dun eh. Napabilis lalo pag huhugas ng mga pinggan na na-stuck ang pagliligpit ko dito, lalo na when tatakbo sa Senado. Ay nako Ma'am Eden, yun nga lang namimiss ka namin dito. So hindi sure yun sinasabi ko lang, hindi, there will be reason to run on certain occasions. Like, utusan ako ni Pangulo, okay, sige, ganun. Hindi closed door siya. Kasi, paano mo hihindihan si Presidente Digong, di ba? Sabi ni, Maloy, Santa Rose, thank you po. Uy, hindi ko masyadong napapansin yung mga nagbibigay ng regalo dito sa sa TikTok. Pasensya na po. Pakisabi naman, hindi ko nakikita. Yak po kayo na susuportahan kayo ng taong bayan. Iba talaga ang karisma ni Tatay Digong. Oo, totoo yun. Good night kay Dopo. Good night na rin tayo. Ang tagal na ang haba nito. Buti nakapagtsikahan tayo kasi nakakapagod din ng puro politika, di ba, ang pinag-uusapan. Sabi ni Jepson Ray, mapapalo pag hindi sumunod kay Tatay. Mayor, may kailangan kaya ata utusan para tumawa. Grabe. Bakit po gumawa ng resolution ng Bobong Congress to arrest Tatay D? Gumawa ba sila ng resolution? Parang hindi naman. Double check ko yan ha. Ano po topic ng thesis niya sa archaeology? It will be legal pa rin. Kasi ako po, ang nag-draft ng Republic Act 10066, yung pinasa ng Kongreso, also known as the National Heritage Act of 2009. So marami po akong dinaft ng mga ordinansa and so on.
Ah, uy, pangit daw ako, sabi ni Ma'am Ibet. Anyari sa beauty mo, ma'am? Hmm. Sabi ko na sa inyo, pag late dumadating, tingnan nyo, dapat maikli lang to. So guys, sasagutin ba natin si Ma'am Ibet? Ano daw nangyari sa beauty ko? Oh, what happened to your face? Huwag po kayo malilate kasi, in-explain na kanina eh. Nagpa-laser po. Grabe kayo. I-hug niyo po kami kay Tatay Diggs. Lagi po namin siyang pinagdadasal. Opo, pag nagkita po kami. Mas pangit yung nagkomento. Uy, grabe kayo. Huwag naman. Huwag naman po ganun. Hindi po kasi talaga ako, I couldn't even wear sunblock afterwards. Ang sakit. Sabi ni Lolo Mites, kailangan mo ng oligarch sponsor pang bayad sa Comelec kung gusto mong manalo. Hindi po Palestine yung magiging topic. Gusto ko, yung yung ICJ na kaso lang. Hindi po tayo pwedeng we can take sides on ito. Pupunta yata ng Cebu si Piduts attorney. Opo, mabibisi ng lolo nyo. Kaya, kailangan talaga constantly pinagdadasal natin. So, okay. So, maraming salamat sa napaka-exciting na kwentuhan natin dito. Except for those who are asking, what happened to your face? Kasi medyo din. Oo. Tapo, okay. Salamat sa ang daming nag-member kaagad. Uy, maraming salamat po dyan ha. Briefly lang, bakit ka nakatanggal? Hindi pa nga po, sa Karambola, may nag-request. Okay? Okay na tayo? Kita niyo yung noo ni attorney, yan ang sign ng matatalinong tao. So, when and where should the principle of complementarity be invoked? Kung kailan naman patapos tayo. Complementarity sa susunod na po. Okay? Good night po sa inyong lahat. Mag-iingat ang lahat, pati po sa pagpo-post. Ingat sa pagpo-post because mahirap na yung hindi po kayo naririnig. So, let's protect your accounts as well as yourselves, which is a way of protecting your freedom to speak out. Okay, so maraming salamat. Ingat ang lahat dahil kailangan po kayo ng bayan nyo. Thank you very much, everybody.